Wake up call. Prevalent is the habit of turning day into night and night into day. Many youths sleep soundly in the morning, when they should be up with the early singing birds and be stirring when all nature is awake. They lie in bed some hours after daylight, when everyone should be astir. Jesus, in the very early hour of the morning, often found him in some secluded place, meditating, searching the scriptures, or in prayer. Let the youth follow his example in finding at dawn and twilight a quiet season for communion with their Father in heaven. CG 525-2. Isang mapayapang araw ng Sabath sa ating mga kapatid. As we prepare ourselves for our church gathering today, let us meditate God's Word from the book of Genesis, chapter 13, verse 8 to 9. It says, "Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen, for we be brethren. Is not the whole land before thee? Separate thyself, I pray thee, from me. If thou wilt take the left hand, then I will go to the right. Or if thou depart to the right hand, then I will go to the left." Abraham returned to Canaan very rich in cattle, in silver, and in gold. So, ating nakita po at na-discuss kahapon na si Abraham ay tinaboy po ni Pharaoh palabas ng Egypt dahil po pinadalhan ng Panginoon ng judgment yung pamamahay ni Pharaoh just to protect Abraham because of his wife Sarah na binalik ni Pharaoh sa kanya. Kaya po mga kapatid, ay paglabas ni Abraham ng Egypt ay marami po siyang, kung sa ating culture ay dowry. Maraming dowry na binigay si Pharaoh sa kay Abraham, at isa pa sa kanilang belief na para po umalis yung curse ay sila po ay magpadala ng mga maraming regalo, mga kapatid. Abraham returned to Canaan very rich in cattle, in silver, and in gold. Lot was still with him, and again they came to Bethel and pitched their tents by the altar which they had before erected.
They soon found that increased possessions brought increased trouble. In the midst of hardships and trials, they had dwelt together in harmony, but in their prosperity there was danger of strife between them. The pasturage was not sufficient for the flocks and herds of both. It was evident that they must separate. Abraham was Lot's senior years and his superior in relation, in wealth, and in position. Yet, he was the first to propose plans for preserving peace. So, nakita po natin dito mga kapatid, yung pinagkaiba ng espiritu ni Abraham at saka ni Lot. Kung ating tingnan yung story in between Abraham and Lot, mga kapatid, si Lot po ay pamangkin ni Abraham. At kung ating makita, dahil si Lot ay sumama kay Abraham, so nang gin-bless ng Panginoon si Abraham, ay nadala na rin si Lot dahil si Lot ay bahagi na ng kanyang pamamahay. So Lot was also blessed because of Abraham. Pero kung ating tingnan mga kabatid, na si Lot ay yumaman rin at si Abraham ay mayaman rin, at ang sabi dito sa ating reading, they soon found that increased possessions brought increased trouble. So, yes mga kapatid, pag malaki po yung ating kayamanan, ay malaki rin ang ating problema, no? Sabi nga sa Proverbs, the richer you are, the more mouth you are to feed. The only you have is the knowledge that you are rich. So, pag malaki ang yung talent, malaki rin po yung accountability na iyong panghahawakan, accountability sa Panginoon, accountability sa iyong mga tauhan under sa iyo, mga kapatid. So, malaki ang responsibilidad at masakit sa ulo, mga kapatid, no? Dahil marami ang iyong tao na i-manage at iba't ibang ugali, no? Ang iyong pakikitunguhan. So yan po mga kapatid, pag malaki na ang ating possessions. So kaya mga kapatid, dito po sa ating story ay dumating yung trouble na nung hindi pa sila mayaman, masabi natin sa kapighatian, sa kahirapan, ay magkasama sila. Pero nung yumaman na sila, ay yung mahirap ay marami silang tauhan na i-manage. Kaya yung mga tauhan mismo ay yun po ang hindi nagkasunduan. So kaya ang nangyari mga kapatid ay dumating yung trouble sa kanilang pagsasamahan. And though Abraham, ang sabi dito, is the senior of
Lot, dahil ano niya po, tiyuhin niya si Abraham, mga kapatid. Pero si Abraham pa po yung nag-give way, no? Sa atin pa, nag-give way para lang po ma-maintain yung peace or kapayapaan sa gitna nila. So, ang sabi dito, let there be no strife, I pray thee, between me and thee. Sabi ni Abraham, mga kapatid, ay huwag tayong mag-away. And the Canaanites were in the land. So, kaya hindi pwede, sabi ni Abraham, na mag-away sila ni Lot at ang kanilang mga tauhan dahil yung mga Canaanites were in the land. Ibig sabihin po, mga kapatid, ay yung mga unbelievers ay tumitingin sa kanila, nag-observe sa kanila, mga kapatid, bilang they are professed as the people of God, ay mataas po yung expectation ng mga unbelievers sa kanila about their character, mga kapatid. Kaya mapahiya po yung pangalan ng Panginoon. Kaya sabi ni Abraham, makita natin po yung humility and kindness and courtesy sa pag-uugali ni Abraham. Sabi ni Abraham, kung pupunta ka sa left, ay pupunta ako sa right. Kung pupunta ka sa right, ay pupunta ako sa left. So, kung ating basahin yung spirit of prophecy, mga kapatid, dapat si Abraham po ang may rights na magpili kung saan siya, mga kapatid, yung gusto niya. Dahil siya po yung senior. But because of selfish spirit na nandyan kay Lot, mga kapatid, Lot choose first at he choose going the direction going left, mga kapatid, at iyan po ay papunta po sa Sodom at Gomorrah. At dahil nauna si Lot na nagpili, mga kapatid, nauna si Lot na nag-choose, ay yung natira na lang kay Abraham. So, si Abraham ay going right at yung kay Lot going left, pero yun po ay papunta sa Sodom, sa wicked city, mga kapatid. Dahil nakita ni Lot na maganda po yung business doon. Dahil masabi natin na mega city or metropolis, mga kapatid, doon sa Sodom at Gomorrah, kaya madali ang magkaroon ng pera. Maganda magnegosyo doon. Pero si Abraham, doon po siya going to Hebron, going right, mga kapatid. At ang kanyang lugar, yung location na napunta sa kanya ay hili, mga kapatid, o bulubundukin. So doon lang po sa gilid ng mga bundok kumakain ang mga karnero ni Abraham. But Abraham preserved his seed, yung righteousness, doon po sa masabi nating sa remote area. Pero si Lot, because of his selfishness, mga kapatid, ay kung ating tingnan yung story ni Lot, ay nawala po ang kanyang. Pero si Lot, because of his selfishness,
mga kapatid, ay kung ating tingnan yung story ni Lot, wala po ang kanyang ahi, mga kapatid, dahil po sinunog yung Sodom at Gomorrah, at ang kanyang mga anak na babae ay nagiging wicked rin, mga kapatid, yung pag-uugali. So na-curse yung pamilya ni Lot because he chose material advantages, no? Pinili po ni Lot yung material advantages. Although the whole land had been given him by God himself, he courteously waived his right. Here, the noble, unselfish spirit of Abraham was displayed. How many under similar circumstances would at all hazards cling to their individual rights and preferences? How many households have thus been rent asunder? How many churches have been divided, making the cause of truth a byword and a reproach among the wicked? Let there be no strife between me and thee, said Abraham, for we be brethren, not only by natural relationship, but as worshippers of the true God, the children of God, the world over are one family, and the same spirit of love and conciliation should govern them. Be kindly affectionate one to another with brotherly love, in honor, preferring one another. Romans 12:10 is the teaching of our Savior. The cultivation of a uniform courtesy, a willingness to do to others as we would wish them to do to us, would annihilate half the ills of life. The spirit of self-aggrandizement is the spirit of Satan, but the heart in which the love of Christ is cherished will possess that charity which seeketh not her own. Such will heed the divine injunction. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. So, dito po sa ating reading ngayong umaga, mga kapatid, ay ating makita na yung nangyari noon sa buhay ni Abraham at ni Lot ay minsan ay nangyayari rin dito sa ating kapanahunan ngayon. No? Marami pong mga pamilya, mga mag-asawa na nagkahiwalay because puro po sila ay ma-pride, mga kapatid. No? Yung reason ng isa ay siya yung may rights at yung iniisip ng bawat isa ay ang kanilang rights, mga kapatid, ng kanilang karapatan at walang magpautang. No? Kung sa amin Pasilunggo, walang magpautang. No? Gusto talaga ng patas o gusto pa ng isa na mas makalamang siya kaysa sa isa. Kaya diyan nagsimula yung kaguluhan, mga kapatid, sa isang pamilya o sa isang, kahit pa po sa church, no? Dahil yung iniisip ay yung rights ng isa, siya po yung may rights, so walang magpakumbaba. But here, we can learn sa buhay ni Abraham na kahit po siya ay yung may karapatan,
Dahil yung land na iyon, sabi ng Panginoon kay Abraham, I will give you this land. No? I will bless thee. Ay si Lot ay sampid lang yun mga kapatid. Pero nakita natin na kahit si Abraham yung primarily yung may rights, but si Abraham po ay nag-give way ng kanyang rights at siya po ay nagpakumbaba for what? For the purpose that ma-maintain yung peace and order sa kanilang pamilya. Yan po mga kapatid, na kahit ma-disadvantage ka ng kunti, walang problema, no? Ay magpakumbaba na lang. Para po masaya, lahat po ay masaya at manirahan kayo ng tahimik sa isang lugar. Minsan sabi nga ni pastor, palagi kong marinig sa kanya na we need to live peacefully with our neighbors. We need to live peacefully with our neighbors. Kaya kung may konting problema dyan sa ating kapitbahay, kanilang pag-uugali, mapagpasensyahan natin para patuloy tayong makatira diyan na tahimik mga kapatid, walang kaaway. Kasi kung lahat na iyong kapitbahay ay iyong kaaway mga kapatid, ay hindi po safety ang iyong buhay, no mga kapatid, at hindi po peaceful ang iyong pamumuhay sa lugar na iyon kung lahat ng iyong kapitbahay ay iyong kaaway. So we need to live peacefully with our neighbors. So ano lang po mga kapatid, humility, self-control mga kapatid, courtesy, kindness, and look not every man on his own things, but every man also on the things of others. So, pag naisip natin na maganda ito para sa atin, yun rin ang gagawin natin sa ibang tao. Ibig sabihin, maganda rin pala sa kanila. Pero kung hindi natin gusto, ay hindi rin natin gagawin sa kanila dahil hindi rin nila yan gusto. So, dahil kung hindi mo gusto, yun ang gagawin mo sa kanila, magkaroon ka ng kaaway mga kapatid. So, magiging makitid ang iyong daan at magiging maiksi ang iyong buhay kung marami po tayong kaaway mga kapatid. So, sabi sa ating reading, the spirit of self-aggrandizement is the spirit of Satan. But the heart in which the love of Christ is cherished will possess that charity which seeketh not her own. So pagka ganito po, ang buhay ni Kristo, yung pag-ibig ni Kristo ay nasa ating puso, ay mamumuhay tayo ng payapa at masaya mga kapatid. So, at yung ating mga kapitbahay, ating mga kakilala na wala sa Panginoon, ay madala pa po natin sila sa katotohanan. Because nakita nila yung Panginoon na nanahan sa ating buhay. Thank you mga kapatid for joining with our reading ngayong umaga. Nawa po tayo ay na-bless sa ating reading, no? Keeping the peace. No? Yung kapayapaan nawa po ay mapasa atin, no? Ngayong umaga. Let's proceed to our prayer. Dear Father in Heaven, maraming salamat po sa iyong mga
salita, banal na mga tugon po sa amin para bigyan po kami ng payo na we need to live peaceably with our neighbor. We need to be kind, generous, and helpful to our neighborhood, to our family, to the community, and be generous to your work. I pray, Lord, that you will lead and guide us all together. Ang aming mga minamahal sa buhay, ang aming mga kapatiran na bahagi po ng prayer warrior groups. Tulungan niyo nawa kami na maging mapanalanginin at masunurin at laging tapat na yung mga lingkod na nagbibigay po ng aming papuri sa iyong banal na pangalan. Pagpalain niyo nawa ang bawat isa, ang bawat family this Sabbath day ng aming mga karamdaman, aming mga kahilingan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pahinga, not only physical rest but spiritual rest from human restlessness. Patawarin niyo nawa ang aming pagkukulang at bigyan niyo, Panginoon, ng lunas ang mga karamdaman ng mga kapatiran, ang aming mga suliranin. Kayo po ang magbigay din support at encouragement sa iyong mga banal na salita. Pagpalain niyo nawa ang ongoing revival dito sa Balasan District under Pastor Charles, ang gaganapin na elder, deacons and deaconess ordination. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng mabuting lagay ng panahon at proteksyonan po ang bawat isa ng mga kapatiran na dadalo po sa aming pagsamba sa araw na Sabado. At pagpalain niyo na, Panginoon, ang aming mga anak na nasa malayo sa kanilang mga kalagayan, pag-aaral. Ang bawat isa po na may mga minamahal sa buhay, may mga karamdaman at may mga kahilingan sa araw ng Sabado. Nawa, Panginoon, ang iyong biyaya, proteksyon at gabay ay mapasa lahat. Please lead us, Lord, by your word, by your spirit. Fill us with enthusiasm, joy, and peace. Thank you for hearing our prayer. Give us your blessings this Sabbath day. In Christ's name, amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pag-join sa ating morning devotional ngayong umaga. Hanggang bukas, sama-sama pa rin tayo sa ating grupo Back to the Altar Prayer Warriors Support Group. Every 4:30 a.m. with Young Voices, Values Education, Music, and Health Expo. Abundant blessings of the Sabbath ahead.